palapit ang posibleng paglabas ng arrest warrants nila Bato at Sara. Ito yung arrest warrant sa ICC. Bakit natin nasabing palapit na ang posibleng paglabas ng mga arrest warrants ng ICC kina Bato at Sara? Between kay Sara at Bato, ayan, mauuna dyan si Bato. Mauuna si Bato. Tama yang observation mo, Kabunyog, music lover. Mababaw na ang tulog niya ni Bato. Kahit nanalo siya sa Senado, wala. Maano na yan. Alam niya ni Bato. Bakit natin na sinasabing sigurado na yan kay Bato? Bakit sigurado na yan? Unang-una, yung akusasyon kay Duterte, indirect perpetrator. Ibig sabihin, si Duterte yung mastermind. Siya talaga yung nag-isip ng mga krimen na yon, yung crimes against humanity sa war on drugs. Inamin naman ni Duterte yan, na siya yung pinaka-pasimuno niyan. Bagamat, indirect perpetrator siya. Bakit? Hindi naman talaga siya yung nag-execute ng plano. Siya yung nag-isip ng plano, pero may nag-execute ng plano. Kung si Duterte ang nag-isip ng plano, sino ang nag-execute ng plano? Sino man ang tanungin mo, si Duterte ang pasimuno, siya ang mastermind, siya ang pasimuno. Yung executioner ng plano ay si Bato. Kung nakasuhan na yung nag-isip ng plano, ang susunod na niyang kakasuhan, yung nag-execute ng plano. Kaya halos talaga yan, kasing sigurado ng pagsikat ng araw sa silangan at ang paglubog ng araw sa kanluran, kanyan kasigurado na mai-issuehan ng arrest warrant si Bato. Pag sinabi nating nai-issuehan ng arrest warrant si Bato, kasing sigurado yan ng pagsikat ng araw sa silangan at ang paglubog ng araw sa kanluran. Di ba? Siyempre si Bato, di ba? Ang tanong na lang ngayon, kailan? Malapit na yan. Bakit malapit na? Kasi dinisclose na yung mga ebidensya eh. Noong July 4, dinisclose na. Ibig sabihin, linabas na ang lahat ng mga ebidensya at testigo galing sa prosecution. At 12 na batches ng ebidensya at testigo. 12 na batches. Yung pangdusing batch, yun lang pangdusing batch, 1,253 yan. Ibig sabihin, yung sinasabing 1,253 o mahigit 1,000 na ebidensya, na items, dun lang yun sa pang-dusing batch. Kaya, ano na ito? So ngayon, bakit malapit na ang paglalabas ng arrest warrant kay Bato at kila Sara? Kasi na-disclose na yung mga ebidensya. Nandun na, na-disclose na yung mga ebidensya. Sinubmit na ng prosecution. Nandun na, natanggap na ng defense, natanggap na ng pre-trial chamber. At sapat-sapat na talaga ang ebidensya. Di ba? Ngayon, sino ang posible kaagad na isyuhan ng arrest warrant? Yung executioner. Si Duterte yung nagplano, sinong nag-execute ng plano? Si Bato yun. Kaya, ano na yan mga kabunyog, halos sigurado na yan. Kasing sigurado ng pagsikat ng araw at sa silangan, paglubog sa kanluran. Di ba? Ngayon, bakit naman halos sigurado si Sara Duterte? Yan. Bakit sigurado? Kasi tiningnan ko, yung mga items na hawak ng prosecution ng mga ebidensya at testigo, marami pala doon mga testigo at ebidensya sa Davao Death Squad. Napapanood ko yung mga interview sa mga sa mga abogado ng ICC, yung accredited lawyers. Sila Attorney Crisy Conte, si Attorney Andres, si Attorney Joel Butuyan ba yon? Naririnig ko yung mga interview sa kanila, napapanood ko. Ang sinasabi nila, yung mga items ng mga ebidensya na hawak na sinubmit na ng prosecution, marami doon mga ebidensya nung panahon pa ng Davao Death Squads. Yung natitiba yung mga ebidensya nung panahon ng Davao Death Squads. Sila Matubato at saka si Las Cañas sa Davao Death Squads yan eh. Sila Matubato at Las Cañas, hindi naman mga testigo at mga testigo sa panahon ng Presidente si Duterte. Mga testigo sila nung panahon ng Davao Death Squads. Ibig sabihin, yung mga patayan sa Davao. Kasi bago nagkaroon ng malawakang patayan sa pambansang saklaw,
yung war on drugs na nung panahong presidente ni si Duterte, inimplement muna yung mga patayan sa Davao. Kaya lang, saklaw ng ICC yun kasi nung nangyari yung mga patayan sa Davao, miyembro na tayo ng ICC. Ngayon, si Sara Duterte ay naging mayor ng Davao. Nang mayor siya ng Davao, nagpatuloy ang mga patayan. Hindi niya pinatigil ang mga patayan sa Davao. Yan ang testimonya nila Matubato at nila Las Cañas. Yan ang involvement ni Sara. Kaya, dahil may sapat-sapat na ebidensya sa mga patayan na nangyari sa Davao, sinong makakasuhan doon? Si Sara Duterte. Bakit? Kasi naging mayor siya ng Davao at hindi niya pinatigil ang mga pagpatay. Alam niya yun eh. Ayon kay Matubato at kay Las Cañas, alam ni Sara yung mga patayan na yun. Alam rin ni Bato yun. Kasi nang naging mayor si Sara, ang chief of police ni Sara, si Bato de la Rosa pa rin. Ha? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Maaalala nyo, si Putin nang kinasuhan ng ICC, si Putin yung pangunahing kinasuhan. Pero mayroong babae na kinasuhan doon kasabay ni Putin, may warrant of arrest na rin. Yun yung yan lang yung babae na yon na kasabay na kasuhan ni Putin. 'Di ba ang kaso kay Putin na ginawa niya, yung mga bata na galing Ukraine kinuha, dinala ng Russia? Hindi na pwede sa gera yun. Bakit idadamay mo yung mga bata? War crimes yun eh. War crimes. Ngayon, nakasuhan si Putin doon dahil doon yung pag-ano ng mga bata. Ano? Pero may kasamang akusado si Putin doon, yung babae. Hindi naman yun walang mag-iisip na sama yun sa kakasuhan. Pero yun kasi yung humahan nang dinala sa Russia yung mga bata, siya yung noon. Siya yung nag-handle ng mga bata. Itong kasama ni Putin na nakasuhan. Nakalimutan ko lang yung pangalan kasi mahirap tandaan yung mga pangalan ng mga Russians eh. So, dito, si Sara Duterte, malaking posibilidad masasama yan. Kasi maraming mga ebidensya at testigo nung panahong naganap ang mga patayan sa Davao. Kapag Davao ang pinag-usapan, sino ba ang mayor ng Davao nung mga panahong naganap ang patayan? Si Digong Duterte at si Sara Duterte. Kaya, si Sara Duterte hindi involved sa mga war on drugs sa national level, yung tukhang. Sa national level, hindi. Pero si Sara involved doon sa war on drugs, doon sa Davao Death Squad sa Davao. Sino ang mayor ng Davao nang pinatupad ang mga Davao Death Squads? Si Digong na Duterte at si Sara Duterte. Si Basti kasi, naging mayor, hindi na tayo member ng ICC. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, magme-member na tayo sa ICC. Magre-rejoin tayo, malaki ang posibilidad. Kasi si Solgen Berberabe, babaguhin na ang stand ng Solgen. Para magko-cooperate na tayo sa ICC, hindi tulad ng mga stand ni dating Solgen Minardo Guevara. Itong si Berberabe, iba. Sabi ni Berberabe, pag-aaralan niya, i-rethink o pag-iisipan yung stand sa ICC at posible na ang maging stand na sa ICC ay cooperation. Pag nag-cooperate na tayo sa ICC, pag naglabas ng arrest warrant kay Sara at kay Bong Bato, madali na tayo maka-implement yan. So yan mga kabunyog, mga kababayan. So ang daming problema ng mga Duterte, nakakaharaping mga kaso. Alam nyo? Halos ang daming mga kaso ng mga tao ni Duterte, patayan, katiwalian, di ba? Tingnan nyo yung kahapon, ano yung balita kahapon? Kinasuhan na si Lloyd Christopher Lau, kinasuhan na si dating DepEd Secretary Liling Briones, mga officials yan noong panahon ni Duterte. Saan sila nasangkot? Yung maanumalyang overpriced na laptops na 2.4 billion. Yan yun. Kahapon na balita yun. Ang kaso naman ni Sara Duterte, marami. Confidential funds, impeachment, tapos ICC. Si Bato de la Rosa naman, ICC. Si Bongo naman, si Bato naman, o si Bongo, may mga plunder cases si Bongo. Kasi yung sa overpriced, yung mga proyekto, 6 billion na proyekto, infrastructure, hawak ng construction company ng pamilya ni Bongo. Yun, may kaso rin. Kinasuhan ni Trillanes ng plunder.
Yung pagbili ng mga kagamitan ng Navy, Philippine Navy, kaso rin yung plunder. Bongo din yun. Si Bongo pwede ring mapasama sa ICC kasi siya yung nagbibigay ng rewards doon sa mga napapatay. Ha? Yung mga naka-accomplish ng quota sa patayan, si Bongo ang nagbibigay ng rewards. Kaya posible rin, ano? Kaya ano ito? Sa susunod na mga taon, sunod-sunod ang mga lalabas na arrest warrants. Mga kabunyog. Baka bago ngayong matapos ang taon, marami nang lalabas dyan. Ha? Ano ito? Abangan natin ang susunod na mga kabanata. Pero, ang dami nilang problemang kinakaharap, ano? Kaliwat kanan. Si Roque may kaso ng qualified human trafficking, tatago sa Europe. Si Kibuloy nakakulong, qualified human trafficking din. Ang problema kasi dito sa mga tao ni Duterte, talagang matitibay ang mga ebidensya at talagang mga non-bailable ang mga kaso. 'Di ba? Tingnan nyo naman yung mga ebidensya na yan. Oh. Kaya yung mga yung mga naniniwala pa rin na wala naman daw ginawang masama ang administrasyon ni Duterte, sus, tambak na nga ang mga kaso eh. Tambak na ang mga kaso eh. At hindi naman yan mga gawa-gawang kaso lang. Hindi naman yan mga gawa-gawang kaso. Talagang matitibay ang mga ebidensya. Oh. Kaya kaliwat kanan ang kinakaharap nila mga kaso, ano? Okay? O sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.